Anong mga pagkain ang pasok sa lifestyle natin na nutrient dense? Bakit gusto natin ng nutrient dense na pagkain? So nutrient density is simply a definition we give sa mga pagkain that has vitamins, yung mga minerals. Meron siyang macronutrients din. So merong micro and macro. Macronutrients, yan yung ating carbohydrates, yung ating proteins, yung ating fats. Micro, yun yung ating mga vitamins and minerals. So pag sinabing nutrient dense ang isang pagkain, it will have combination ng mga yun. Bakit ito mahalaga? Kasi sa lifestyle natin, kadalasan, because people are no longer hungry, hindi masyado nang nagugutom ang mga tao, and many people start to eat OMAD, 1 meal a day, o kaya TMAD, 2 meals a day. So, anong nangyayari dyan, when they don't eat that often, tapos hindi naman nutrient dense ang mga kinakain na pagkain, people are prone to losing so much weight. Kaya nga, sa lifestyle natin, sinasabi natin to sustain itong lifestyle na ito, napakahalaga na alam natin na muscle building should become part of the lifestyle at some point. Kung hindi man kayang gawin agad-agad, then when you reach your ideal weight or yung inyong ideal disease state, then pwede na kayong mag-start ng muscle building. Kung kaya naman, then gawin natin siya kahit sa simula pa lang. So today, I will give you a few examples na matatagpuan natin sa ating food guide. Maraming mga nutrient-dense na pagkain na matatagpuan sa food guide na yan. So for example, start muna tayo sa proteins. What nutrient-dense proteins ang pwede natin kainin na matatagpuan sa food guide? Marami po yan. Eggs, yan ang staple ng lifestyle natin. Mahirap gawin ang lifestyle na ito. Kung isa kayo sa mga tao who are allergic to eggs, no worries, marami namang iba pang alternatives. Pero sa karamihan, this is well tolerated. Eggs are one of those na protein sources, mainly protein, na nutrient-dense din. Ikalawa, kasama pa rin sa protina are karne. Karne is nutrient dense, especially kung meron siyang cut ng taba, meron siyang lean part, so meron siyang fat, meron siyang proteins, meron siyang vitamins, merong minerals. Another meat type na pagkain na protein that is also nutrient dense ay atay. Sa isda naman, mga seafood, ano-ano yung mga nutrient dense na seafood? Unang-una will be fish. So anong uri ng fish? The fatty fish, salmon, yung ating sardines, and then we have yung ating mga shellfish. So dito na pumapasok yung mga clams, mga mussels. Also shrimps will have high nutrient density. Ano naman sa gulay at prutas? So there are a few different options to So for example, sa gulay, things like spinach, kale, kung nasa abroad kayo, is also nutrient dense. Yung mga nuts natin, sa prutas, yung mga berries natin. These are usually nutrient dense. Rich in antioxidants pa yung mga yan. Para doon sa hindi masyadong mga meat eaters. Pero gusto ninyo ng mga pagkain that are nutrient dense, then you have a lot of choices. And again, all of these things can be found sa food guide po. So napakarami pong choices.